Rumesbak ang Malacanang kay Davao City Mayor Baste Duterte matapos nitong tawaging walang utang na loob si Pangulong Bongbong Marcos. Naritong report ni Maricel Halili. Mr. President Marcos, you will never be loved. Especially to us who are calling out Rudy Duterte's name. We will stand up and we will fight back. Binanata ni Davao City Mayor Baste Duterte si Pangulong Bongbong Marcos matapos arestuhin ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng drug war. Sa pagdiriwang ng ika-88 araw ng Davao nitong linggo, tila sinumbatan pa niya si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapalibing ni Duterte kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Kay utang kabubuton, ang imong amahan, di malubong sa akong amahan, ang akong amahan, ipapreso nimo. Sagot naman ng Malacanang dyan, hindi dahilan ng utang na loob para baliwalain ang batas. Hindi po dapat na dahil lang kaibigan o dahil naging kasama, hindi na po tutuparin ang batas at tatraidorin na po ang konstitusyon dahil lamang sa utang na loob. Dagdag pa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kinikilala ni Pangulong Marcos ang ginawa ni Duterte para sa kanyang ama. Sa katunayan, agad daw nagpasalamat si Marcos nang ilabas ni Duterte ang desisyon niya tungkol dito. Sabi rin ni Castro, dahil basta sinasabi ito ni Mayor Baste Duterte ng tanong ng utang na loob, ito po ba yung ginamit kaya ng dating Pangulong Duterte nung i-appoint niya ang isang Chinese national na si Michael Yang bilang kanyang economic advisor? Sa kabila nito, aminado ang Malacanang na nag-aalala rin sila sa mataas na emosyon ng mga taga-suporta ni Duterte sa Davao. Lalo't may kumakalat daw na fake news na ire-raid ang bahay roon ni Duterte na hindi naman nangyari. Tinitiyak naman ng Malacanang na hindi balat sibuya si Pangulong Marcos, kaya hindi nila pipigilang maglabas ng saloobin ng mga taga-suporta ni Duterte. Pero iba na raw ang usapan kung magkakagulo dahil dito. Kapag ka po, nandun na po yung elemento ng inciting to sedition, which is, of course, without any tumultuous uprising, but they are encouraging people to sow hatred to the government, to the president, then we have to step up. Kapag daw nangyari yan, hindi raw sila magdadalawang isip na sampahan ng reklamo ang mga taong sangkot dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.